National Bureau of Investigation. Nandiyan na si Judge. Si Director Jaime Santiago ng NBI. Director, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo, sir. Umaga, Aljo, at sa mga nakikinig sa atin. Ito na po. Okay, na biktima po ng fake news. Tama ho ba? Ay, naku, ano ba ito? Ano po? Na nga po. Ano ba nangyari doon, sir? Na-splice yung video. Tapos, dinugtong-dugtong. Yes. Paano po? Opo. Tinatanong ako, merong isang organization na press organization, nagkaroon sila ng forum. So invited ako several news agencies, iba-iba. So natanong ako tungkol sa vloggers. Hey, how about sabi sa akin, how about yung mga based abroad? Sabi ko, yung mga nasa abroad, we will also file cases against them at pagka may warrant na sila, pagbalik nila dito sa NAIA pa lang, arestado na sila. Ganun ang salita. Paliwanag yun. Opo. Ano pong lumabas doon sa pinakalat na fake news? Ang fake news nila, another pananakot sa mga OFW. Bakit? Sa'yo ba itong Pilipinas? Ganun lang. Tapos yung mga nakabasa na OFW, nagkomento na wag na raw sumunod sa batas sa gobyerno, wag na mag-remittance. Sabi ko nga, Diyos ko, papagalitin nila sa akin ng OFWs, yan ang ating bayani. Modern na heroes. Hello? Opo, go ahead po. Opo. Yun nga po. Kaya inanuhan ko, pinailan namin ng kaso. Several na po ang pinailan namin ng kaso. Nagkamali ho sila dahil si Director Santiago pambinira nila ngayon, na asintado. Hindi lang po yun. Ang talagang sinasawata na po natin yung fake news. Nalilito na ang ating mga kababayan at nagkaka-create na ng disturbance. Dahil sa mga fake news, hindi na natin alam. Miski ako minsan, nangyari ba to? Totoo ba to? Napapagano na ako Ang galing po nila mag-edit. Director. Yes, sir. Ini-splice, ini-edit. Katulad po nung may pahayag si Presidente. Tapos in-edit nila, bandang huli, nakalagay. Gusto ni Presidente na parang ganito. Parang gusto ni Presidente na malegalize na ang drugs. Ganun. Grabe. Ang laking mga kabalbalan na ginagawa nila. Kaya kailangan masupunan natin ito, masawatan na ito. Ito na po, sinampahan nyo na po ng reklamo, ha? 4 ito na vlogger. Pero nasa ibang bansa po sila. Nasangkot sa pagbabakalat ng fake news laban sa gobyerno. Paano po natin sila maaresto kapag naglabas na po ng mandamiento de aresto ang ating mga korte dito? Ayun nga po, meron naman kaming pati yung balik nila dito Kasi mga contract workers naman sila, merong date of balik sa Pilipinas. So abangan namin sila sa airport. Pagdating dito, iiyak-iyak sila. Yung iba po, sir, yung ibang vloggers, ginagawang katuwaan lang, for example. At yung iba naman, ginawa ng sideline o means ng hanap buhay. Remember na depende sa kanilang views, nakakatanggap po sila ng ng karampatang bayad or reward. Monetize na. Monetize. Ginagawa nilang hanap buhay na mali naman ang pinaggagawa nila. It's just the same na naghahanap buhay ka pero ang binebenta mo, droga. Okay. Tapos naghahanap buhay lang hindi pwede yun. So itong 4 na ito, mga Pilipino po ito, nagtatrabaho lang sa ibang bansa. Tama ho ba? Hindi lang po yung 4 na yan. Several pa na marami. Pinailan namin. Katulad yung isang dating secretary, abogado. Nasa airport siya, live streaming pa. Hawak niya na raw ang TRO, ganun-ganun. Yun isa naman na commissioner, sinakyan siya at nagtatawag na punta daw sa Villamor Air Base para yung building, gate, pasukin, iligtas si Presidente. Napakasama kaya meron silang inciting to sedition pati Nako, mabigat ho yan. Okay. How about yung ilang mga vlogger na dual citizen? Halimbawa na lang, siya ay Amerikano and at the same time ay Pinoy. Ano po ang habol natin? Pwede
Pwede ho ba nating arestuhin yon doon sa pakikipagtulungan natin sa Interpol? Ika nga. Merong isang parte dyan, ano? Opo. Katulad ng cyber libel. Okay. Sa Amerika po ay hindi krimen ang libel. Civil case lamang sa kanila. So hindi pwedeng arestuhin. So we will just wait for them here. Kasi paano naman makikipagtulungan ang pamahalaan ng US sa atin na sasabihin lang nila sa amin, hindi naman krimen sa amin yan eh. Okay. Ganun po. Pangalawa, yung mga cyber libel po ay kailangan merong merong yung complainant. For example, kayo po, Sir Aljo, kayo ang nilibel. Kailangan mag-file ka ng formal complaint. Okay. So, pagka hindi ka nag-file ng formal complaint, wala naman akong magagawa. Hindi ka naman nasasaktan, hindi ka naman naapektuhan pala eh. Ganun okay. po yun. Okay. So sa ngayon wala po nag-file na private individual. Ang NBI pa lang. Dito po sa mga, halimbawa na lang, yung nakabase sa Amerika. Yung may malaking dipara. Yes, sir. Yes, sir. Kami ang nag-file ng pero hindi cyber libel ang ipinail namin. Ano po yun? Kundi Sedisyon. 154, Article 154, illegal unlawful use of publication. Okay. Ganun po. True cyber libel. Maliit lang na kaso yan, sir. Actually, 6 months lang ang bailable ba? May kulong na 6 months. Pero dahil sa kinumit through cyber, ay 1 degree higher, kaya pwedeng makulong hanggang 6 na taon. Okay. Bailable ba itong kasong ito? Sir? Bailable? Makapagpiyansa. Bailable naman po. Okay. Bailable naman po. Kaya lang yung makasuhan ka, baka maka-apekto yan sa next trabaho. Pagkuha mo ng NBA clearance, makikita doon may kaso ka. Baka hindi ka matanggap. Ganun po. Okay, so abangan na lang natin sila dito pag kasi sabi nila mahal na mahal nila Pilipinas eh. Baka kako sila uuwi dito. Ayun po. Go ahead po. Sa mga kababayan natin na wag magpapaniwala sana sa mga fake news. Wag na. Remember, dumadami ang views, dumadami ang kita nila. Di tuwan-tuwa sila. Kaya ako, merong isa, mura ng mura sa akin, araw-araw. Pati kay Presidente, kay First Lady, mura siya ng mura. Pagka pinansin mo yan, pag sinagot mo yan ng sinagot, dadami ang views niyan. Kaya ini-ignore ko na lang. Tama ho. Dahil yan na ang hanap buhay niya. Bahala siya sa buhay niya. Okay. Thank you so much. Daghang salamat. Maraming salamat po, Director Jaime Santiago ng NBI. Good morning. Salamat po, Sir Aljo. Salamat po sa inyo. Good morning. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. May punto din si Director Santiago. Kapag patulan mo yung mga yan, lalong mugara na sa Bisaya pa. Garaon man na sila. Di ba, Day? Garaon.